Ang iulat ko ay ang proseso at mga uri ng pakikinig by Josefina C. Mangahes, Mayakda. Source Pinagkunan Komunikasyon sa Akademikong Pilipino. Proseso ng pakikinig. Sinasabi dito na nakapaloob dito ang kasanayan sa wika mula struktura nito hanggang sa palatunugan. Pag sinabi nating proseso, ito'y pamamaraan, may pinagmulan at katapusan. Ito'y mga hakbang tungo sa matagumpay na pakikinig. Ang unang proseso na aking itatalakay ay ang pagtanggap ng mensahe. Naayon ang pagkatuto sa pamamagitan ng kasanayan sa pakikinig. Ang pagtatagumpay sa pagtatamo ng karunungan ay nakabatay sa maraan ng pagtanggap ng mensahe ng nakikinig. Ang pagtanggap ng mensahe ay mahalaga dahil nakasalalay rito ang pagbibigay reaksyon o tugon. Sinasabi dito na kung tayo ay makikinig sa taong nagsasalita, may kaakibat itong pagkatuto. Kung kaya't dito pa lamang ay dapat na nating ituon ang ating focus sa ating pakikinig. Dahil kung hindi, maring hindi matagumpay ang ating pakikinig. Ang pangalawang proseso ay ang pag-focus ng atensyon sa tinanggap na mensahe. May mga pagkakataong narinig natin ang mensaheng ipinadadala ng ating kausap o ng isang nagsasalita subalit hindi natin na pag-uukulan ng pansin ang mahalagang detalye na kanyang sinasabi. Mahalagang unawain ang sinasabi ng isang tao para magkaroon ng pagkakaintindihan. Halimbawa na lamang nito ay nagbigay ng direksyon ng isang guro bago ang pagsusulit, ngunit hindi natin ito pinagtuunan ng pansin. Matapos ang pagsusulit ay nakita ng mga natin na 0 ang naging puntos natin sa pagsusulit dahil hindi natin nasunod ang direksyong ibinigay ng guro. So ito yung pag-focus sa attention sa tinanggap na mensahe. So mahalagang unawain ang sinasabi ng guro o mahalagang unawain ang mga binibigay na direksyon ng ating mga guro bago ang pagsusulit. Ang pangatlong proseso ay ang pagpapakahulugan. Tumutukoy ito sa pagbibigay interpretasyon o kahulugan sa mga tunog na naririnig, na maaaring positibo o negatibo. Ang pagbibigay ng kahulugan ay depende sa paraan ng pagkakasabi o paghahatid ng mensahe sa mga tagapakinig. Halimbawa na lamang nito ay ang kung may narinig tayong sigawan sa labas ng ating bahay. Kung ang mga sigaw na narinig ay mula sa mga kabataang nagkakatuwaan, maring isiping nating ang mga kabataan na ito ay nagbibiruan lamang. So ito ay pagpapakahulugan sa narinig. Ang pang-apat na proseso ay ang pagtanda sa narinig. Kailangang pakinggang mabuti ang lahat ng sinasabi ng tagapagsalita para maunawaan at matandaan ang nilalaman ng mensahe. Isang magandang paraan ang makinig muna ng mabuti at pagkatapos magsalita ng tagapagsalita ay sulat ang buod ng nilalaman ng mensaheng napakinggan. Halimbawa na lamang nito ay ang pagtatala, lalo na kung ito ay may mahalagang impormasyon o mensahe. Ito'y kadalasan nating ginagawa kapag nakikinig tayo ng lecture sa loob ng classroom o kaya ay nakikinig sa isang seminar. Ang panguling proseso ay ang pagtugon.
Sinasabi dito na sa bahaging ito ay nagkakaroon na ng pagtugon o reaksyon ng tagapakinig sa tagapagsalita na maaaring paglilinaw sa nilalaman ng mensahe na hindi gaanong naunawa ng tagapakinig. Dito masusubok kung naging matagumpay ang paghahatid ng mensahe. Dito rin masusukat o malalaman kung sino o ano ang mga napakinggan. Nagkakaroon ng mga tanong o reaksyon ng mga tagapakinig hinggil sa narinig upang maging matagumpay ang pakikinig. So dumako naman tayo sa mga uri ng pakikinig. Mahalagang maunawa natin ang iba't ibang uri ng pakikinig upang maging madali para sa nagsasalita na maintindihan ang bawat aksyon o kilos at reaksyon ng nakikinig. Habang nagsasalita sa isang kompersya o pagpupulong, klase o karaniwang pakikipag-usap. Mahalagang maunawaan natin ang iba't ibang uri ng pakikinig upang maging madali para sa nagsasalita na maintindihan ang bawat aksyon o kilos at reaksyon ng nakikinig habang nagsasalita sa isang komperensya, pagpupulong, klase o karaniwang pakikipag-usap lamang. Ang unang uri ng pakikinig ay diskriminatibo. Layunin nito ay matukoy ang pagkakaiba ng pasalita at di pasalitang paraan ng komunikasyon. Binibigyang pansin sa uring ito ang paraan ng pagbigkas ng tagapagsalita at kung paano siya kumilos habang nagsasalita. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa isang kilalang panauhing tagapagsalita. Minsan pinagtutuunan ng pansin dito ng tagapakinig ang kasuutan, paraan ng pagtindig at paraan ng pagsasalita ng tagapagsalita. Pag sinabi nating pasalita at di pasalitang paraan ng komunikasyon, ito ay yung verbal at non-verbal communication na kung saan yung pasalita ay mga salitang ating naririnig o sinasabi ng speaker o nagsasalita. Habang ang di pasalitang paraan ng komunikasyon, ito yung mga bagay na pinagtutuunan natin ng pansin, kagaya lang ng kasuotan, pagtindig at paraan ng pagsasalita. Ang pangalawang uri ng pakikinig ay ang komprehensibo. Ang pinagtutuunan ng pansin ng tagapakinig sa bahaging ito ay ang nilalaman ng mensahe ng tagapagsalita. Ang mahalaga sa ganitong uri ng pakikinig ay kung paano maunawaan ang kabuuan ng mensahe. Isa pang mahalaga sa uring ito yung tawin ay nilalaman at kahulugan ng kanyang pinakikinggan. Halimbawa na lamang nito ay ang pakikinig sa isang seminar ng guro o ng tagapagsalita. Sa sitwasyong ito ay pinag-uukulan ng pansin ang nilalaman ng sinasabi at pagpapahalaga sa mga mensaheng ipinahatid ng tagapagsalita. Pangatlo ay ang paglilibang. Ang ganitong uri ng pakikinig ay ginagawa upang maglibang o aliwin ang sarili. Halimbawa na lamang nito ay ang pakikinig sa musika, himpilan o estasyon ng radyo upang sandaling malimutan ang suliranin o libangin ang sarili. Ang pang-apat na uri ng pakikinig ay ang paggamot. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng pakikinig, tutulungan ng tagapakinig ang nagsasalita na madamayan o makisempatya sa pamamagitan ng pakikinig sa hinaing o suliranin ng nagsasalita.
Walang anumang ebalwasyong ginagamit sa ganitong uri ng pakikinig. Halimbawa na lamang ay ang pakikinig sa suliranin ng isang kaibigan. Ang panghuling uri ng pakikinig ay ang critical. Ito'y uri ng pakikinig na gumagamit ng pagbubuo ng hinwa upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang narinig. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng pakikinig, makakabuo ng analysis ang tagapakinig batay sa narinig. Maring magtanong ang tagapakinig upang malinawan siya sa puntong nais niyang maintindihan. Halimbawa na lamang nito ay ang pakikinig sa panayam, pagkuha ng mga impormasyon ng guro sa agham. So, nais ko lamang isabihin sa inyo na mahalagang maunawaan natin ang iba't ibang uri ng pakikinig upang madali para sa nagsasalita na maintindihan ang bawat aksyon o kilos at reaksyon ng nakinig habang nagsasalita sa isang komperensya, pagpupulong klase o karaniwang pakikipag-usap lamang.